Hey there! Is today your first time here? Or maybe your first time in a while? If so, maybe you're wondering exactly who we are and what this church is all about. Well, we'd like you to know that we're a group of ordinary people who are on an amazing journey together, following Christ. Our guide is the Bible because it's the divinely inspired Word of God and it will never take us in the wrong direction. Along the way, we hope you'll see that we are welcoming and spiritually passionate and that getting to know you is a big deal to us. We know that the road is rough sometimes, but we'll work really hard to bring you practical and relevant messages to equip and encourage you through life's ups and downs. We want you to know that we care about this community, and we believe that it's our job to make it a better place. So, no matter who you are or where you've been, we're glad you are with us today, and we hope that you'll join us in our journey, following Christ and living out His plan for us. So, welcome to church. Ayan. Magandang umaga po sa bawat isa. So tayo po ay iilan lamang sa ngayon. Ang bunalagin po sila mamaya ng mga late comers po. Nabatingin na po ba yung mga katabi nyo? Good morning. Tinakuhaan kasi pa talagang nabati na kaunila. So, ano po ang sasabihin niyo ngayong umaga? Tayo po ay nag-almusal. Hindi. Kami po ay hindi nag-almusal kasi diet po kami. Diet kami. Ayun po. Pagbuti po ang Panginoon dahil tayo ay binigyan ng panibagong umaga. Check po kayo na sa Facebook. Nakakalungkot kasi may mga tao sa oras po na ito ay wala na. Kasi na-accidente, may mga nangyari sa kanila. And at that point, I can say po na they don't have the opportunity to worship. Dahil naman po nasa ospital, tulog, hindi po gising. At tayo po'y mapalad dahil tayo po'y nakakatayo ngayon sa Panginoon. Tayo po'y mapalad dahil tayo po ay may opportunity to worship the Lord. Regardless of our situation, tayo man ay may problema, may dinanan sa kung ano man. Ang kapurihan ay sa Panginoon pa din. Dahil tayo ay ngayon ay may karapatang magpuri sa Panginoon. Amin po ba doon? Kaya po ngayong umaga, let us worship our God. Don't mind the seats. Don't mind your seatmates. Don't mind everything. Mind yourself and your presence to the Lord. Kaya po tayo po umawit sa Panginoon. Let us declare that He is here. You are here among us, for we have gathered in your name. We can feel your presence in this place.
change when you move in our midst, O God. Our hearts teared up, Panginoon, for we are trembled, Panginoon, sa presensya mo, O God. O Diyos, sa umagang ito, wala kaming ibang dalangin, kundi ang maranasan ka, Panginoon, and to glorify your name, because today is the day that you have made to let us worship you, Panginoon. Dalangin namin, O God, kagaya ng inawit namin, kung kami ay may karamdaman, O Diyos, we are asking for a healing for us to be able to worship you freely, O God. If we have problems, Panginoon, tanggalin mo ito sa aming isipan, sa aming puso, Panginoon, and give us peace, O God, in our hearts, for us to be able to worship you, O God, 100%, Jesus. At Lord, kung kami ay may alalahanin, Panginoon, kami ay may mga discussions sa aming mga family that bugs our hearts and minds, so God, we declare that you are our God. You are the God of family, Panginoon. You can restore relationships, Panginoon. Lord, in this we ask na hayaan mo, Panginoon, na maranasan ka namin sa aming kalagitnaan. Ano mang gawa ng kaaway, Panginoon, we are asking for your presence, O God, to hayaan mong alisin ito sa aming lugar, O God, in Jesus' name. Sinasaway namin ito, Panginoon, sa pangalan mo, O God. And Lord, we pray na the program today ay magpagpala ka, Panginoon, from our singing, O God, to the word and to our giving, O God, na ay makapurihan ka namin, Panginoon. O Diyos, sa iyo po ang dalangin namin pagsamba at pagkapasalamat sa lahat ng ginawa mo sa amin sa buong linggo, God, ng aming buhay, O Diyos. Maraming pong salamat, Panginoon. Ito pong aming pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay? So, ngayong umaga, ang time po natin ay bigay todong pagpupuri. Ang bigay todo po ay hindi lang po tayo ay pumapalakpak at umaawit. We mean the word bigay todong pagpupuri. Amen po ba tayo doon? Can we sing and dance sa Panginoon? Mabuti po ang Panginoon. He deserves to be praised po. Kaya tayo po'y umawit sa Panginoon. Ibigay
Ang pag-ibig mo'y wagas at walang kapantay sa aming puso, sa aming buhay. Papurit magsabay ialay. Bukas mo ngayon, mapagkailanman luwalhati
Mula sa kadiliman, ako'y inibig mo.
problema, ikaw ang aming kasagutan, Panginoon. Lord God, you are the powerful God. You are a big God na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. At tunay na deserve mo, Panginoon, ang papurihan. Deserve mo, Panginoon, ang awitan, O God. For you are great, Father. You are good, Jesus. Salamat, Panginoon, for always being there for us. Kaya, Panginoon, ang aming mga puso'y nagmumampaw sa papuri, declaring kahanga-hanga ka, Panginoon, sa aming buhay. Kahanga-hanga ka sa aming pamilya, sa aming church, O God. And even sa gitna ng aming trials, Panginoon, still, ikaw ay nananatiling kahanga-hanga, O God. Nagpupuri sa'yo, umaawit sa'yo, pagkat karapat-dapat lang ang Diyos. Puri sa'yo, shout. At mga gawa mo ay yes, O Lord God, this is our praises, O God. This is our declaration, shouting out loud, O God, how powerful, how great, how wonderful, how beautiful, Panginoon, you are. And Lord, we let our hearts, our bodies, as a living sacrifice, O God, to be in sync in your presence, Panginoon. Hallelujah. Thank you for your wonderful presence sa umaga dito, Panginoon. Allowing us to experience you once again, O God, kasama ng aming members, Panginoon, sa church na ito. Kaya po ang pinakamataas na magpuling pasalamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Sa mapagpalang umaga po sa bawat isa, pakikamyan na po inyong katabi. Sabihin nyo, mabuti po ang Panginoon sa bawat isa po sa atin. Ayun po, patuloy po tayong, ang series po natin ay patuloy po na tumutukoy sa sync. One body po, one spirit, and one nation po. So, this morning, sa araw na ito, ay ang pag-uusapan po natin is sing in worship. And ano po yung topic natin last Sunday? Sing in? Sing in mission. Ngayon po ay dala po tayo sa topic po natin for today, which is sing in worship. And alam natin na ang worship ay hindi lang yung pag-aawitan natin kanina. Hindi lang po yun. Hindi lang yung worship natin tuwing linggo. Ang worship po ay nagsisimula sa Lunes. Ayun po, ang worship po natin, ang buhay po natin ay papuri po sa Panginoon. And alam natin na yung mga, sa Old Testament, yung mga Israelites, kapag sila po ay nag-worship o naghahandog po, ang kanilang binibigay po ay ano? Mga hayop po, yung hayop ng pinaka-the best, tama po yung hindi po tinatanggap ng Panginoon yung ayaw niya gusto niya yung pinaka-the best talaga para sa iyo. And ngayon po sa New Testament, gusto din ng Panginoon ang pinaka-the best po sa atin. So, alam niyo po ba, kahit po yung inyong pagsuot ng pananamit ay papuri po sa Panginoon, gusto ng Panginoon ay the best ang inyong worship sa Panginoon. Ayaw niya naka-chinelas, tama po ba? Ayaw niya nang naka-t-shirt, sorry po. Pero yun po, kung pupunta po kayo sa ibang mga ibang denomination, hindi po pinapapasok kapag naka-t-shirt ka. Amin po ba? Kapag ang iyong buhay ay papuri po sa Panginoon, tama po?
You are surrendering your life to the Lord. Kaya dapat, tama po ba? So, ayun. Dapat the best. Kung mag-offer tayo sa Panginoon, dapat po bang i-offer natin yung lumang damit natin para isuot? Tama po ba? Dapat yung ating papuri sa Panginoon, dapat naligo tayo, pupunta tayo sa church. Tama po? Dapat ayusin po natin ang ating sarili po. Ang ating pangatawan ay papuri po sa Panginoon. So, ang pinaka-idea po ng ating pag-uusapan, ang papuri po ay hindi po pag-aawit, hindi po yun. Kundi total surrender sa Panginoon na kung saan sinurrender mo ang buhay mo sa Panginoon. Wala ka ng kumbaga, ikaw ay sumusunod na lamang sa Panginoon. Amen? Kung ano yung nais ipagawa ng Panginoon, susunod ka lang. Lord, kalooban mo ba ito? Lord, bakit hindi mo ito kalooban? Ang sakit naman. Lord, decision ko lang ba ito? Ginagawa ko ito, nagmamadali ako, decision ko lang ba ito? Ayan. So, makikita po natin kung kalooban ng Panginoon o hindi po. So, true unity in the body begins in the heart, sing in the Spirit po. Dahil po sa isang Espiritu, we were all baptized in one body, different voices, and one devotion. So, yung topic po natin na pag-uusapan sa umagang ito ay nakatuol po sa Romans chapter 12, 1-2. So, basahin po natin. Sabi po dito sa Romans chapter 12, 1-2, I appeal to you therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Doon pa lang, no? Sobrang dami na nating dami nang gustong pagawa sa atin sa Panginoon, ng Panginoon. Holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po Panginoon sa katuruan mo Panginoon sa bawat isa sa amin. Na Lord, kapag pupunta kami sa bahay sambahan, gusto mo yung the best Panginoon. Maayos ang aming puso, the best Panginoon ang paghahanda. Gusto mo ng excellence Panginoon. Sa puso ka tumitingin, pero Lord, nais mo rin maghangad Panginoon na kami ay mag-excel sa different area ng aming buhay, Panginoon, para maibalik namin at magamit ito sa iyo, Panginoon. Lord God, salamat po sa umagang ito. Minsan pa na binigyan niyo po kami, Panginoon, ng panibagong lakas, panibagong pag-asa, Panginoon, na makapagpatuloy, Panginoon, sa buhay at pananampalataya. Salamat po sa pag-aaruga mo, sa pag-iingat mo sa amin. Lord, sa umagang ito, hayaan mo, O Diyos, na patuloy ka mangusap, Panginoon, sa bawat isang naririto, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Panginoon. Ano man yung layunin at nais mong ipagawa, Panginoon, Lord, tulungan mo kami, Panginoon, na sumunod, Panginoon, sa salita mo, Panginoon. Salamat po. Bigyan niyo po kami ng karunungan na nagmumula sa iyong kalangitan. Purihin ka, O Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. So, babasahin ko po ulit ng Romans 12, 1-2. Sabi po doon, I appeal to you, therefore, brothers, by the mercies of God, to present your bodies as a living sacrifice. Doon pa lang, sabi ko kanina, ipipresenta po natin ang ating pangangatawan as a living sacrifice, holy and acceptable to God, which is your spiritual worship. Do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ang sinasabi lang po dito na hindi po tinatanggap ng Panginoon yung partial commitment. He didn't then, He doesn't now. Sinasabi po dito ni Pablo, meron po siyang pinaprovide na theological framework po kung paano nga ba sumunod sa Panginoon, what it means to follow Christ totally po, and the consequential changes it makes in a person's life. Dahil po ang tunay na worship, gaya po ng nabanggit ko kanina, yun po ang tunay na worship po. Itong message po natin sa umagang ito ay i-remind po tayo ng bawat isa sa atin na ini-expect tayo ng Diyos. God expects total surrender. Yung total, kapag sinabi natin total, yung pinaka-total ng life mo. Yan. Kung baga nagtototal ka, family, tinototal mo yung trabaho mo, yung lahat ng ginagawa mong area mo, yung total doon, yun ang para sa Panginoon. So, ibig sabihin, love the Lord your God, total po yun, 100%. So, unang-una, di ba po, kapag sinabi natin total, ay ibigay natin ang lahat sa Panginoon. The best para sa Panginoon, yun po yung nais ng Panginoon, unconditional surrender. Kumbaga,
Hindi ka na basta-basta mag-decide sa buhay mo. You will acknowledge the Lord, ask the Lord, Lord, kalooban mo ba ito? Ayan, kasi mamaya, pag-uusapan natin, sabi kasi ng Romans 12 verse 2, do not conform to the pattern. Alam natin ang pattern ng mundo, pinanganak ka, mag-aaral ka kinder, hanggang college matatapos ka, maghanap ka ng trabaho, mag-aasawa ka, manganganak ka, magpapamilya ka, tatanda ka, magkakaroon ka ng pension. Yun ang pattern ng mundo. Amen? So yun po ang pattern ng mundo. Pero ang sabi ng salita ng Diyos, do not conform. Kaya po yung iba, nadidepress, nakaka-depress ko yung tanong na, kailan kayo mag-aanak? Kailan kayo mag-aasawa? Yung iba po, para po ito sa iba, alam mo si ganito, ganyan, meron ng ano. So sa iba pong siguro, na hindi pa mature, maaaring nakaka-depress po ang mga ganitong katanungan po. So hindi po dapat tayo nagko-conform sa pattern na ito. Last Sunday po, ay nagkaroon po kami ng ng music workshop sa CTTPS Masian. Ayun, kasama ko po yung mga bata. Sinamahan ko po sila and alam ko po na ito po yung magiging way nila ng growth po sa pananampalataya sa worship nila sa ministry. So, in order for them na mag-excel pa po, say malaman nila yung mga dapat at mga hindi dapat sa music worship. After that, nagkaroon po kami ng opportunity na makapag-fellowship. Sa simpleng gabi, ayan po, hindi po kami nagkakape lang ng wala lang. Kaya gusto ko pa nagkakape, meron talagang nangyayari, pinag-uusapan ng patungkol sa Panginoon. Parang laro-laro. Patungkol sa Panginoon po ang pinag-uusapan namin. Kaya kapag nagkape tayo, pag sinabing kape, ayan, patungkol sa Panginoon, patungkol sa ministry, lahat patungkol lang po doon. And natutuwa po ako, they are open po sila na mag-share. Ayan po, natutuwa ko na nagiging open po sila. And nagkaroon po ng kwentuhan, and yun po, siguro maaaring magagamit po natin ito sa mga big-groups mo natin. Kung gusto ba natin maging transparent ang ating kagrupo, mas maging open po sila na ma-share yung mga kainaan nila, pwede po yung mga bagay po na ito. Yung next slide naman po, ayun po, ako po ay nag-aaral nga po, so hindi ko po alam, grace po ng Lord ang mga bagay po na ito. Kapon sa Tinet, nung Wednesday sa Pastoral Theology po kay Pastor Miguel, tapos nung Thursday sa naman po, sa Doctrines naman po. Ito po yung una sa Tinet, sa Pastoral Theology at saka sa Doctrines. Pinapakita ko po ito kasi life is an act of worship po. Ang buhay ko po ay papuri sa Panginoon. So, gusto ko po kayong i-challenge. Kasi po, pinakita ko po yung mga bata kanina, ma-attend sila ng mga workshop. So, kapag meron pong mga women's na mga workshop, meron pong mga women's na gathering, kapag libre po, i-grab niyo po ang opportunity. Dahil ito po ay hindi po simple yung tuition. Itong Tinet ay 5,500, itong Pastoral Theology 2,000 po yan. Hindi po simple yung mga yung mga tuition po niya na binabayaran. Hindi po nag-aaral ng libre. Ito po ay may mga bayad po ito. So, I want to encourage you na kung meron pong mga opportunity na may mga growth po sa life ninyo dito sa simbahan na libre, i-grab niyo po ang opportunity. So, ginagawa lang po ito kasi ang life po kasi ay papuri sa Panginoon. Tama po? You are living a life na binibigay mo yung the best mo sa Panginoon. Natututo ka, learner ka, discipler ka din. So, ayun po. And the last slide ko, ayan, kagabi po ay siyempre natutuwa kami kay Ate Daphne na siya ay nag-message siya na siya po ay willing na maging part po ng ministry ng music. And nakakatuwa po, palapakan po natin ng Panginoon. And hindi po madali ang mga bagay po na yan na yung bata ay masasabi na gusto niyang maging part ng worship. And si Lord po talaga ang kumikilos dyan. Wala pong iba kundi ang Panginoon. Tanging ang Panginoon lang po kapag gusto mo nang magpagamit sa Panginoon. And hindi po simple ang bagay nito dahil kaya ang ginawa po namin, ipinag-pray po namin siya. Kasi po sa ministry ay ang tanong ko sa kanila kagabi, kay Trina, sa kanila din sir, kaya Daphne, tinanong ko sila, paano kapag dalawa na lang kayo sa music ministry balang araw? You will stand? Mag-i-stand pa rin po ba kayo sa ministry? Or hahanapin nyo, ay wala na si Day sir. Mag-i-stand pa rin po ba kayo or mananatip? Kasi ang church hindi naman po may mga pagkakataon maraming pong tinawag pero kaunti po ang pinili ng Panginoon. Yun po ang katotohanan. And
nandun po tayo sa realidad na haharapin po natin ang mga bagay po na ito. So, ipag-pray po namin siya na maunawaan niya na ang prayer po ay backbone ng lahat po, kahit ng ministry po, maging ng simbahan po. Kaya po tayo nakakapagpatuloy sa gawain po dito dahil meron po tayong Wednesday prayer meeting. Amin po. Kaya po tayo nakakapagpatuloy dahil po yun sa paggawa po ng Panginoon sa ating buhay. Most of us po, naunawaan natin, kahit po yung idea po ng pagbibigay. Alam natin, kapag involved ang pera sa simbahan, nauunawaan po natin yon. There are plates, merong mga envelopes, and binibigay po natin. Maaring ang iba po sa inyo ay baka makapagbigay ng mga cheque, and i-drop po nyo sa plate po ito. Ang ibig sabihin lang po nito ay nire-represent nyo po yung acknowledge ng Panginoon ng biyaya niya sa inyong buhay. Nagbibigay kayo dahil na-acknowledge yung ang biyaya ng Panginoon sa inyong buhay. Yun lang po. Wala na pong iba. It represents our commitment to the ministry of the congregation and it is part of our worship. Papuri rin po natin ito sa Panginoon. Nire-represent natin na committed tayo sa ministry. Alam natin ang nangyayari sa loob ng church na meron tayong sinusuportahan na hindi lang siya nababaliwala. May nangyayari po sa simbahan kahit po maliit po ang ating iglesia. It's a way in which we open up the windows of heaven so God can bless us even further. Kapag nagbibigay po tayo, makikita po natin na mas bukas lagi ang pagpapala sa buhay po natin. Nakita niyo po ba yun sa buhay niyo? Na kapag kayo po ay nagbibigay, small things, hindi lang po sa simbahan ito kapag nagbibigay kayo sa inyong kapwa, sa kahit saan po, sa labas, sa kamag-anak, pero nagiging may biglang dumarating na biyaya. Naranasan niyo, nakaka-surprise naman itong Panginoon. Lord, parang kanina lang, kailangan ko na ganito, ganyan, tapos bigla kang nabigyan ng Lord ng ganito. Ayan po, sinasabi ko lang po ito dahil ang pagbibigay po natin sa Panginoon, this is our act of worship. Papuri po natin ito sa Panginoon. Maraming area po ang pagpupuri. Hindi lang po talaga yung pag-aawit natin, hindi lang po yun. Part po siya, pero hindi lang po yun. Lahat po ng area po natin, buong buhay po natin ay papuri sa Panginoon. And the last is, it represents for many an antidote to materialism. So, yun po yung yan po ang dahilan kung bakit po nare-representa. While a few could use some encouragement, most of us understand what it means to make an offering to the church. But all of us, without exception, ay kailangan po natin ng idea, kailangan po natin ng tulong, na ang idea po ng offering of ourselves to God to put our whole self in. Maaring po hindi po natin pwedeng ilalay ang ating sarili sa envelope. We can climb into the plate when the usher comes by and say, sasabihin natin, yung offer ko sa iyo, ang offer ko sa araw na ito ay ang aking sarili. Wala kasi akong mabibigay. Hindi po natin pwedeng ilagay ang ating sarili sa envelope. Most of the people do not come into a worship service prepared to give our whole selves over to God. Marami po sa atin, pupunta po sa simbahan ito, hindi po prepared. Parang bigla ka lang pumunta sa simbahan, naglakad ka lang, dinala ka na lang ng Lord hindi mo alam ang nangyayari without any purpose. Kasi po ang purpose ng buhay natin, pupunta kasi sa simbahan, you live a life of worship. Yun po yun. Kaya po, sinasabi po dito na maaaring ang iba po sa atin, pupunta po sa simbahan, hindi po prepared. Sige na lang, parang complying Christian. Ayan, magkukomply na lang po tayo. So, we brought sins that need to be confessed and cleansed before we leave. We brought questions that need answers and problems that need solution. We brought burdens that need lifted and anxieties that need to be dispelled, and frustrations and depression and boredom and preoccupations. Lahat po ng distraction na ito, dinadala po natin sa harap po ng Panginoon. Maaari pong ang bagay na ito, most of us, it would be easier to take out our checkbook. Maaari pong, ito po ay totoo, maaari mas madali pong magbigay po tayo. Ayun kung nahihirapan po tayo sa pagbibigay, pero ang totoo po, kung ang pinakamadali po talaga ay magbigay, kaysa po i-double po natin ang offering natin, magbigay po tayo sa Panginoon, yun po ay madali, kaysa po ibigay po natin ang ating buong buo sa Panginoon. Tama po ba yun? Na mas madadalian kayo magbigay ng inyong tithes and offering sa Lord, kaysa ibigay nyo ang buong kayo sa Panginoon. Kasi pag-usapang buong kayo, deny yourselves, take up your cross. So talagang sabi pa nga doon, if any one of you doesn't hate father, mother,
you will not be my disciple. Sabi ng Lord, kasi ibig sabihin niya lang po doon, hindi mo kailangang i-hate ang iyong magulang. Ang sabi niya lang doon, mas priority ka dapat kaysa sa pamilya. Ang Panginoon ay mas priority kaysa sa pamilya. Ang pamilya po, trabaho, anything, ay yan po ay ang Panginoon po ang pinaka. So sinasabi lang po dito, maaaring ang iba po sa inyo ay madaling magbigay, pero ng pera or ng tithes and offering, pero hirap po na ibigay ang buong buo sa Panginoon. Maaaring po bang ganon? Possible po ba na ganon po? But I say that we have not worshipped until we have given ourselves to God. Hindi po tayo nakapagpuri sa Panginoon hanggat hindi po natin binibigay ang buong sarili natin sa Panginoon. Kasi ang buong sarili, part na lang po yung bulsa natin dyan. Yung buong sarili, part na lang po lahat ng area po natin na ginagawa sa Panginoon, parte na lang po yun, ang buong sarili natin. Kapag hindi po natin naibigay sa Panginoon, we didn't start worshiping the Lord Monday to Sunday. Yun po matapaan. Worship is the total commitment of the total person for the total life. Anything less is not genuine worship. So, sinasabi po dito, total commitment of the total person of the total life. Anything less po na patungkol po dito is not genuine worship. Ang tunay po na worship is not merely the offering of elaborate prayers to God. Neither it is inspiring liturgy or expended ritual, nor it is making large donation. Hindi po yan. Nor it is singing songs. Yung magpupuri po tayo, pumunta po tayo sa worship service, awit po tayo, or makikinig tayo ng sermon. Hindi po rin po yan ang tunay na worship. Real worship happens when we confess our sin, turn from that sin, and then offer ourselves completely and wholeheartedly to God. Yun po ang tunay na worship. Na in-admit natin na tayo ay makasalanan, tinanggap natin ang Panginoon bilang Panginoong tagapagligtas at bilang Diyos ng ating buhay. Amen po. So yun po ang tunay na worship na in-offer po natin ang ating buong sarili sa Panginoon. Everything we did under the sun ay may kinalalaman po. The way we talk, the way, yung character po natin, the way we respond things, we worship the Lord. Kapag naiinis tayo, ayan, nasasaktan natin ang banal na Espiritu, ang presensya ng Panginoon. Kapag nagagalit tayo, anything po, lahat po ng mga bagay po na yan. Kaya ibigay po natin lahat ng para sa Panginoon, ang buhay po natin wholeheartedly sa Panginoon. May tanong po ako sa inyo, have you really ever surrendered your life fully to the Lord? O yung question. Na-surrender niyo na po ba ang buhay niyo sa Panginoon? Kasi po, napaka-ano po nito, medyo sensitive po ito. Kapag hindi niyo po nasa-surrender ang inyong buhay sa Panginoon, medyo sensitive na usapin po ito. Kasi kung hindi pa, magkakaroon ka ng hard time in obedience to the Lord. Kapag hindi mo pa talaga na-surrender ang sarili mo, mahihirapan kang sumunod sa Panginoon. Mahihirapan ka. You will have a hard time going to church. Kapag hindi ka pa sumusunod sa Panginoon, may hard time ka pang pumunta sa simbahan. Yun po ang katotohanan. Grabe naman. Pero simple mga bagay lang po ito. Pero po ito ang katotohanan. You will have a hard time attending D-group fellowship. Magkakaroon ka ng hard time kung you are not fully surrendered to the Lord. Kasi sabi ng Lord, go and make disciple. Mag-disciple tayo, maging sa D-group natin, nagkakaroon ng discipleship. You will have a hard time participating in ministry and being used by God. Makakaroon ka ng hard time sa mga area na ito. Kasi nga, hindi mo pa talaga sinusuko ang buhay mo sa Panginoon, kapatid. Yun po ang katotohanan. Amen po? Naniwala po kayo? Magkakaroon ka ng hard time sa any area ng life mo kasi hindi mo pa sinusuko ang buhay mo sa Panginoon. Malaking bagay po na kapag tumanggap tayo sa Panginoon bilang tagapagligtas at bilang Diyos, malinaw po sa atin. Dapat malinaw po sa atin. Malinaw po sa atin na kapag tinanggap natin siya, kasi ang tagapagligtas, isang araw lang. Tinanggap mo siya tagapagligtas, isang araw lang. Pero yung bilang Diyos, araw-araw habang buhay. Tinanggap mo siya bilang Diyos. So, lalakad ka sa pananampalataya at sa buhay na mayroong Diyos. Lalakad ka sa pananampalataya at sa buhay na mayroong kang Kristo sa puso. Na mayroong kang pagsunod sa Panginoon.
without any having a hard time. May pagkakataon po na meron pong hard time. Ako po, sa ministry, way back 2017, nung si Lord ay nangusap sa akin, nagkaroon po ako ng hard time. Sabi ko, Lord, wala akong trabaho. Hard time po yun po sa akin. Tapos pinag-aaral ako ng Bible school. Saan ako kukuha? Yun po ang time na pangusap ng Panginoon. Yan po sa question po na yan. Sobrang ilang oras po ko umiiyak, nakaluhod po ako sa Panginoon. I surrender, Lord, everything. Nagkaroon po ako, akala ko, kaya ko na, hindi ko po talaga kaya that time. Pero, nag-yes na ako sa Panginoon that time. And, may mga pagkakataon po na hindi pa natin mauunawaan, lalong-lalo na sa mga encounter natin sa buhay. Hindi pa po natin maunawaan. Pero, along the way, ang journey natin sa pananampalataya, Lord, ito pala yun. Sometimes, nananalangin tayo na, Lord, patatagin mo naman ako. Patatagin mo naman ang pamilya ko. Pero hindi natin tinatanggap. Kapag dumating ang mga situation na nahihirapan tayo sa buhay, sabi ng Panginoon, ipang sagot ng Panginoon, sige, bibigyan ko ng karamdaman yung kapatid. Bibigyan ko ng karamdaman, bibigyan kita ng karamdaman, bibigyan kita ng kahit anong area na maka-question mo ang pananampalataya mo. Kasi nanalangin ka na, Lord, patatagin mo ako. Paano ka nga ba tatatag sa mga bagay po na yan kung doon sa binigay ng Panginoon ay hindi mo siya matanggap? So, unang-una po sa pag-uusapan po natin, point po natin, bakit nga ba natin ino-offer ang ating sarili bilang worship sa Panginoon? Number 1 po is, basahin po natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go! Ano po, ino-offer po natin ang ating sarili ng buo sa Panginoon dahil sa awa. Gaya po ng sinabi po yan sa Romans 12 verse 1. Paul presents God's mercies as his strongest argument for giving ourselves to God. Kaya sabi ni Pablo doon sa verse 1, I urge you, sabi ni Pablo. Ibig sabihin, urgent, mabilis. Kailangan, by the mercies of God, to present your bodies. Sa awa at kabag ng Panginoon, ipresenta mo ang iyong sarili sa Panginoon. Kapag na-recognize po natin na ang Diyos po, kung ano po ang ginawa niya sa krus ng Kalbaryo ng ating Panginoong Yesus Cristo, ang only response po natin na pangyayari po doon sa area po na iyon ay ibibigay po natin ang ating buong sarili. Tama po? Yun lang po ang pinaka-only response. Pag na-realize natin na namatay po ang ating Panginoon sa atin sa krus ng Kalbaryo, naalala niyo po ba yung panahon na kayo po ay tumanggap sa Panginoon? May mga pagkakataon po siguro na kayo po ay umiyak din. Sobrang pag-iyak niyo sa Panginoon, umiyak kayo sa Lord. Doon na po na actually surrender na po. Maaring na-surrender niyo na po ang inyong buong buo sa Panginoon. Pero yun po ang tanging response kapag nalaman ninyo na ang Diyos pala ay pinako sa krus ng Kalbaryo para maligtas ako sa kasalanan. Dahil ang Diyos po, He is the grace giver, the dead raiser, the one who saves us. Lahat po tayo ay makasalanan, and yan pong sin na yan, that sin has deadly consequences. Yung kasalanan na yan ay maaaring magbigay po sa atin ng mga hadlang at consequences along the way. But, nung tayo po ay makasalanan pa po, namatay po ang ating Panginoon sa atin. He took our place, taking up Himself the consequences and punishment of our sin so that there is no condemnation for us. Imbis na tayo po ang pinako po doon. Ayan po. Dapat tayo po ang ipinako doon eh. Isa-isa po tayong pinako sa krus ng Kalbaryo eh. Pero hindi po ginawa ng Panginoon yun. Hindi po niya ginawa. Ganon po yung grasya, kabag at pagmamahal po ng ating Panginoon. We are saved from the fires of hell to the eternal presence of God. That is an act of grace and mercy. Yan po ang ultimate na regalo po ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Huwag po natin kakalimutan po yun. Ngayon po, ang pinaka-regalong dakila ng Panginoon sa bawat isa sa atin. And dapat po ay ma-motivate po tayo na ibigay po natin ang ating buo sa Panginoon. Hindi pa po ba sapat na ipinako ang Diyos sa krus ng Kalbaryo para ibigay mo ang buhay mo sa Panginoon, ang buong buhay mo sa Panginoon? Hindi pa po ba sapat yun? Ayan po, kayo lang po ang makakasagot niya. Dahil po ito ay nagre-reflect sa mercy ng Diyos. God mercies doesn't know us.
Kapag hindi po nag-move yung mercy ng Panginoon sa bawat isa sa atin, nasa trouble po tayo. Alam ko po, lahat tayo naramdaman natin, naranasan po natin ang mercy ng Panginoon. Saan nga ba tayo naroon ngayon kung wala po ang pag-ibig at forgiveness ng Panginoon? Sa tingin nyo, 15 years ago, ayan, kung hindi kayo tumanggap sa Panginoon 20 years or kung kailan kayo ay simulang tumanggap sa Panginoon, nasaan kayo ngayon kaya? Naisip nyo rin po ba? Nagre-reflect rin po ba kayo? Lord, nasaan kaya ako ngayon kung wala ako sa church, wala ako sa iyo? Nasaan kaya ako? Siguro, nandyan ako sa kanto, nanonuntok ako ng mga dumadaan. Siguro, nag-iayaya ako, chat muna. Siguro, naninigarilyo ako sa labas. Maaaring naisip nyo rin po ba yun? Kasi hindi natin, maaaring worse pa ang mangyari po doon. Baka pwedeng worse pa po ang mangyari po doon. Pero yun nga po, gaya ng tanong ko, nasaan nga ba tayo kung wala po ang grace ng Panginoon? Hindi natin malalaman. Where would we without God's presence in our lives? What kind of hope would we have without Him? Kaya po, tignan po natin ang mga katanungan po na ito sa situation po natin ngayon. I-consider po natin yung ating pamilya, yung ating kaibigan, yung ating trabaho, ang ating simbahan. Do we deserve those who merit alone? If we are honest with ourselves, suddenly, we begin to realize the wonder of God's mercies. Dahil lang po ito sa awa ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung mercy ng Diyos, yung grasya ng Diyos, dahil po yun. Sa kanyang grasya po, kaya po tayo nakakatayo. Kaya po tayo nakapagpatuloy sa pananampalataya po natin. Kaya po tayo binabago ng Diyos. Grasya po yun lahat ng Lord. Kaya po tayo, day by day, inaayos po ang karakter natin ng Panginoon. Lahat po yun ay grace. Nasa tuktok tayo, nakatapos tayo ng kahit anong pag-aaral, nakahanap tayo ng magandang trabaho. Lahat po yan ay grace ng Panginoon. Wala po tayo dito. Siguro kung wala po yung grace ng Lord, hindi natin makikita ang ating mga sarili. Lahat po ay tanging sa Panginoon. Yan po yung una. Pangalawa po, na point po natin, bakit nga ba natin ino-offer ang ating sarili? Basahin po natin ng sabay-sabay. Number 2. Ulit po, 1, 2, 3, go. Okay po, sinabi po ng scripture, we offer ourselves to God as a living sacrifice. Living sacrifice. Sarili natin, living sacrifice. Yung mismong sarili mo. Grabe no? Lord, dapat pala namuhay na lang sa Old Testament kasi yung pinakamatabang manok ko, ibibigay ko sa Lord. Yung pinakamaayos kong manok. Yung pinakamaayos na inaalagaan kong kuneho, ibibigay ko sa Panginoon. Yung pinakadabes kong aso, ibibigay ko. Any area, ang mga po na pwedeng iyain. Lahat po ng mga dabes po natin ay ibibigay natin sa Panginoon. Pero ngayon ay namumuhay po tayo sa New Testament. So ang ating sarili po, yun po ang tanging ay ibibigay natin sa Panginoon. Sinabi ni Pablo ay ipresenta po natin ang ating pangangatawan as a living sacrifice. Holy and pleasing to God. Sinabi ng Lord, ni Pablo, holy and pleasing to the Lord. Ngayon, kung titignan niyo po ang inyong mga sarili, are you pleasing to the Lord? Yun po yung mga katanungan na ibabato po sa atin ni Pablo, ni Apostle Paul. Pleasing nga ba ako, Lord, sa harapan mo? Kasi ang sabi sa awitin, as a pleasing sacrifice, Lord, I offer you my life. So, ang question is, Lord, pleasing ba ako sa harapan mo? So, yun po. Tayo lang po makakasagot niya. The expression po of living sacrifice is set against the backdrop of the Old Testament sacrifices. Gaya ng sinabi ko kanina, yung Old Testament, ang ino-offer po nila ay hayop po. Sa mga hayop ang ino-offer po nila. Pero sa New Testament, ang ating mga sarili ay directly ay ino-offer po natin sa Panginoon. Ang hirap po nun, no? Kasi Monday to Friday, lalong-lalo na sa mga nagtatrabaho sa mga corporate world. Kailangan pong ipamuhay kung ikaw ay Kristiyano, dapat ka makita ang salt and light. Makita na ikaw ay asin at ilaw po ng lugar na yan. Kasi kung ikaw ang mako-conform, ayan. Kasi possible na makonform ka ng kadiliman, dapat maliwanag ka sa area, sa trabaho mo. Ayan po, siguro before po nung nag-work po ako sa sa Toyota, sa Pasay po, meron talaga makukulit. Kahit po sa Samsung, makukulit po yung mga talagang lutong mga murahan, ganyan.
Pero ako po ay nakaupo sa tabing gilid. Nag-computer lang, tapos nagagamin lang ako. Pero maaaring nakaka-affect sa akin, sa mental kung ang kalagayan nakaka-affect siya kasi araw-araw kong naririnig, Monday to Friday, ang lulutong po. Kahit po yung mga bisor at yung mga bisor po at yung mga manager, tapos talagang mura talaga, ang lulutong po talaga. Talagang nananalangin ako sa Lord. Tapos minsan sinasabihan ako ng mga kasama, uy, sama ka sa akin minsan. Ay, Christian yan, Christian. Ano yan? Sila rin po, alam rin po nila na yung stand mo, yung life mo, alam din po nila. Nakikita ka na nanalangin sa area pag ikaw kumakain, nakikita ka nila, pinapakita mo. Hindi para, wala pong something, para lang po na makita nila yung light doon sa area. Kasi napakadilim po talaga. Kung kayo po sa inyong mga trabaho, kapag kayo ay may mga opportunity po ba na kapag kasama nyo yung mga talagang nagmumura, ganyan, tapos nagkasabay kayo sa kainan, ginagrab nyo bang opportunity na manalangin kayo? Kasi pwedeng mabuhog ang tao na yan, hindi dahil sa iyo, kundi sa power po ng Panginoon, Holy Spirit. Siya po ang magbabago. Wala kang gagawin, kundi manalangin ka lang. Hindi mo siya ipag-pray. Pag-pray kita na magbago ka, hindi po ganun. Kundi ipapakita mo, yung buhay mo ay isang hain sa Panginoon, worship sa Panginoon, at makikita na lang. May mga ganung tao po na nag-a-adjust na lang. Dahan-dahan, nakikita nila yung kanilang life ay nagbabago. Dahil may pinapakita ang Panginoon. Lahat po tayo ay, kung hindi po natin nakilala ang Panginoon, ang masasama po ng ugali natin. Siguro yun po ang katotohanan. Masasama po tayo. Yun po ang katotohanan. Pero dahil sa grasya po ng Panginoon, ay tayo po ay nabigyan po ng pagkakataon na magpuri sa Kanya. Tulad po ng mga people po sa Israel, pinipresent po nila yung mga animal as a living sacrifice to the priest. Ayan, we are to hand over bodies to God out of celebration for what God has done for us through His Son, Jesus Christ. Tayo po ay binibigay po natin ang ating sarili sa Panginoon. Nung ginamit po ni Pablo yung term na body, he is implying the whole person. Offer your body. Ibig sabihin, ikaw, yung buong pagkatao mo, ino-offer mo sa Panginoon. Or the physical means whereby the whole person is expressed. This presentation can be seen in much the same way that a defeated general of an army would hand over his sword, thereby demonstrating the surrender of his whole being. Kahit po sa army, kapag gusto niya namang surrender, itataas niya. Ganun ang total surrender. Wala, taas kamay. Taas ang buong kamay mo, talagang surrender talaga sa Panginoon. In this act of consecration, we give not our dead bodies. Hindi natin ibibigay yung kapag patay na tayo, Lord, ito na ako. Ayan, hindi po. Dapat habang nabubuhay po tayo, ibibigay po natin ang sarili sa Panginoon. Hindi kapag namatay na po tayo. But rather, we make a living sacrifice. Ang living sacrifice po, it sounds like an oxymoron. Kapag sinabi po ng oxymoron, magkasalungat po. A living sacrifice is more difficult to give than a dead sacrifice. Di ba po? Parang totoo po yun. Yung buhay natin ay mahirap kong ibigay kaysa po sa patay natin. Kasi pag ibinigay mo ang sarili mo sa Panginoon, kapag patay ka na, pwede mo na, Lord, sa'yo na ako, patay naman na ako eh. Patay na yung physical body ko eh. O kaya sa mga, halimbawa sa mga hayop. Itong manok ko, ibigay ko na sa'yo, namatay na kasi sa'yo na lang. Diba? Parang gano'n na lang. So mahirap po yung yung buhay po na ibigay po natin sa Panginoon. A living sacrifice means some things to us. It has intrinsic value. Yung dead sacrifice po, wala po siyang value. They don't mean anything to us. Living sacrifice costs us something. Dead sacrifices cost nothing. Meron pong dalawang living sacrifice recorded in the Bible. These two examples give us a clue as to what it means to offer a living sacrifice. Both were acts of worship. Ang unang-una po ay si Isaac. He willingly put himself on the altar and would have died in obedience to God's will. But the Lord sent a ram to take his place. Doon po namatay si Isaac. Just the same, he died to self and willingly yielded himself to God's will. When he stepped off the altar, Isaac was a living sacrifice.
The second was Jesus. Sa Old Testament, si Isaac. Pangalawa naman, ang living sacrifice ay si Jesus. He was the perfect living sacrifice because He actually died as sacrifice in obedience to God's will. I-offer po natin ang ating sarili sa Panginoon tulad po ng ginawa po ng Panginoon. At pagsunod niya po, yung ating buhay ay papuri po sa Panginoon. Ano nga ba ang ibig sabihin kapag sinabi natin living sacrifice? Sabi po dyan, holding out a blank sheet of paper, the pastor replied, "It is to sign your name at the bottom of this blank sheet and let God fill it in as He will." Ibig sabihin, kapag yun po ibig sabihin ng pag total surrender talaga sa Lord. Ibibigay mo talaga, Lord, ikaw na ang magsulat. Ikaw na ang mag-drive ng life ko. Bahala ka na sa life ko. Ano man ang nais mong ipagawa. Susunod ka ng sa'yo, Lord. Yun po. Yan po ang ibig sabihin ni Pablo. Yan po yung nasa mind niya. Noong in-instruct niya rin po yung mga Roman church to offer their bodies as a living sacrifice. That is what Robert Moffat did. That is what expected of each worshiper. Na i-offer po natin ang ating pangatawan as a living sacrifice. Number 3 po, na point po natin is we offer ourselves to God all the time. All the time, ino-offer po natin ang ating sarili sa Panginoon. Living implies life. Life is an everyday experience. Offering ourselves to God is not something that should be contained within a 60-minute worship. Hindi lang po yung pupunta tayo dito sa Sunday service. Hindi lang po yun. A living sacrifice is sacrifice that is alive and continuous in action. This means worship occurs not just in the sanctuary, but in our whole world. This means that worship moves away from just this hour to all the hours of our lives. And it moves away from one activity of coming to worship to all of our activities, each relationship, each task, each opportunity, each problem, each success, and each favor po. Lahat po ng ginagawa po natin, Mondays to Sundays, ay ino-offer po natin ang ating sarili. All the time po, ino-offer po natin. Kaya po, ang ibig sabihin na po nito, kapag tayo ay namumuhay po araw-araw, paano nga ba natin na-offer ang ating sarili araw-araw? Mamuhay po tayo na kalugod-lugod po ang ating buhay sa Panginoon. Yung ating mga karakter, yung kilos po natin, that's an worship to the Lord. Kung nasan man tayo, ang ating mga response, worship po natin yan sa Panginoon. Yung response natin na dapat maging tayo, mediator tayo sa mga nag-aaway, hindi yung makikipagkampi tayo kay ganito, sususulan natin. Si Lord, naging mediator siya, pumapalagit na lagi siya, dahil yun po ang ating identity bilang mga Kristiyano. Wala tayong papaboran na ito siya o siya. Kung may mga pagkakataon na gano'n, mga insidente pong nangyayari sa inyong pamilya, wala pong pabor. Talagang mediator ka talaga. Gusto mong mapabuti ang bawat isa. Gusto mo sila na lumakad sila na pawagis ko ang ating Panginoon. True worship is our personal linking of faith and works. The offering of everyday life to God and isn't something that takes place only in church. Real worship sees the whole world as a temple of living God and every common deed as an act of worship. Yan po ang real worship. Ino-offer po natin ang buhay natin sa Panginoon everyday. As person may say, pupunta ako sa simbahan para magpuri sa Panginoon. But he or she should also be able to say, I am going to office, to the school, to the garage, to the garden, to the field, to worship the Lord. Hindi lang pupunta ka ng Sunday dahil magpupuri ka sa Panginoon. Pupunta ako sa opisina ko ngayon, mag-worship ako sa Lord. Pero trabaho ang ginagawa mo. Pero paano mo ba maisisingit ang worship doon sa area niyo? So, kayo lang po at ang Panginoon ang maaring makasagot po ninyan. Basta kung saan kayo pupunta, laging ibigay niyo po, i-offer niyo po ang inyong buhay as worship to the Lord. Kahit kayo ay nagmamotor, Lord, ingatan mo ako, Lord, sa aking pagbabiyahe. Alam ko na hindi simple ang pagbabiyahe pag motor kasi talagang malapit sa disgrasya yung mga motor. Maraming talagang na-aksidente. Nag-worship ka na sa Lord. Pwede ka kumanta kung nagmamotor ka. Kumanta ka, nagpapuri sa Panginoon. Pwede kang mag-standby. Ay, magbabasa nga ako. Ay, ito pala yung word ng Lord. Kung gusto niyo pong makausap ang Panginoon at malaman po
ang nais po ng Panginoon sa inyo, lagi niyo pong bubuksan ang salita ng Diyos. Kasi kapag hindi niyo po bubuksan, hindi niyo po malalaman, ano ba yung word ng Lord sa akin? Then, growth happens. Kapag, Lord, ang hirap naman ito. Para sa akin ba talaga ito? Hindi ko siya mapatawad kahit kailan, habang buhay, dadalhin ko sa ukay. Hindi po ganun. Pero sabi ng Lord, kaya nang pinag-uusapan ka. Yun po ang tunay na worship, na kahit nasaan po kayo naroon, napupuri po kayo sa Panginoon. Ayan po. To truly know who and how you worship, let me see you in your office. Let me hear you speak in your business affairs. Let me know how you treat your neighbors. Ayan po. Kung paano nyo itrato ang inyong mga kamanggagawa, kung kayo ay mga senior na sa inyong mga trabaho. Dati pinahirapan ako ng senior ko, ng trainer ko, papahirapan ko din siya. Ganun din po ba ang gagawin ninyo? Kung kayo ay pinahirapan ng inyong trainer, papahirapan nyo rin po ba ang mga training ninyo balang araw? Itong ginawa niya sa akin, papahirapan ko siya. Hindi po. Di ba? Dapat hindi po. Dapat nakikita po sa inyo na napupuri kayo sa Panginoon. Yung life ninyo is a worship sa Panginoon. So, dapat how you respond, kung paano kayo kumonekta sa mga neighbor ninyo, nakikita po yun. Paglabas mo ng bahay mo sa yung gate, may nakita ka, dumi ng aso, dumi ng something, tapos kilala mo na kung sino nagpadumi. Ayan na. Nagalit ka na, bigla ka ng sigaw. Pinuntahan mo yung sabi, ba't di mo ito dinaspan? Ayan, tapos ang galit ka wala na pagiging kasano mo. So, dapat pa lang, doon ba yung kalat mo, ati. Pwede mo pang walisan ito. Ngiti ka rin kahit minsan. Salamat na. Sa susunod ha. May mga ganun kasi tayo minsan na pag-uuga sa susunod na, sa gate mo nalagay. May mga ganun. Nawawalan na ako ng kanang pasensya. Parang ganun. Pero totoo po yun. Pinapatulat po natin ang aming sarili. Pero how we treat our neighbors demands our worship to the Lord. Nakikita po doon ang ating pagpupuri sa Panginoon. Everything we do, worship affects everything we do and everywhere we are. Kahit nasaan po tayo, naroon. Apektado ang worship. Kasi po, worship is a lifestyle. Kaya po, bago ka matulog, pipili ka muna, magpapasalamat ka sa Panginoon. Pagising mo, mananalangin ka, magpapasalamat ka sa Lord, nag-worship ka na. Doon pa lang. Pagising mo, nag-cellphone ka kaagad. Worship. So, parang nandun na kaagad yung cellphone, nasa cellphone na kaagad yung attention. Worship, gaya ng sinabi ko kanina, worship is not just a church activity. It's a life activity. Buhay po ito. Paano kapag nasa labas na kayo? Maaaring ang iba po, ang estudyante, siguro ang mga estudyante po ba dito sa church, napakababait. Pagdating sa school, nangungutong. May ganun po ba? Pagdating sa pamilya, ayaw magutusan. Pagdating sa church, kinukutongan niya, uy, ikaw hindi ka na sumusunod sa amo mo ako yung amo mo. Ganyan. Nangungutong pa kayo, yung mga dapat hindi po ganon. Dapat, friendly tayo sa lahat. It affects our worship. Sabi po ni A.W. Tozer, if you will not worship God 7 days a week, you do not worship Him on 1 day a week. Tingnan niyo po yung sinabi ni A.W. Tozer. Kapag hindi mo siya wino-worship 7 days a week, you do not worship Him on a 1 day a week. Hindi mo siya napagkukurulihan. Yun po ang sabi ni A.W. Tozer. Which is true. Kasi araw-araw nga po talaga ang worship. Hindi lang po tuwing linggo or Saturday. And the last po natin is, fourth point po natin, yung last point po natin, we offer ourselves to God through transformation and renewal. Yan po ay makikita po natin sa Romans chapter 12 verse 2. Ang sabi po doon, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewal of your mind, that by testing you may discern what is the will of God, what is good and acceptable and perfect. Ayan po. Gaya ng binanggit ko kanina, huwag po tayo magko-conform sa pattern po ng mundo. Kung ito yung pattern ng mundo. Nakakaroon po kayo ng pwede po kayong mag-press po dyan kapag naririnig kayo ng sinasabihan kayo, uy, kailan ka ba mag-aanak? Kailan ka mag-aanak? Kailan mo gagawin yung ganito? Nagko-conform ka. Sabi ng salita ng Diyos, kung ano yung kalooban ng Diyos, gawin mo.
Yun po, dapat ang nasunod. We demonstrate our commitment by refusing to conform to this world, by being transformed to renewed minds. Sabi po ni Pablo, and state po ni Pablo, na huwag kang conform to this age, but be transformed by renewing of your mind, so that you may discern what is good, pleasing, and perfect will of God. Sinasabi niya po doon, kung ano yung makakabuti, yung pleasing, kasi konektado nga po ito sa Romans 12 verse 1, at yung perfect will po ng Panginoon sa life mo. Kaya po kapag binibigay po natin ang buong buhay natin sa Panginoon, it is reflected in how we live. Believers stay in the secular world without being trapped by it and molded by it. We live as a holy people. People who are distinct, separated from the ways and the wiles of this world, we live as a non-conformist people. Ayan po, tayo po ay non-conformist na mga tao. Hindi po tayo lagi po nating pag may mga pangyayari po sa mundo, sa trabaho ninyo, may mga pangyayari kahit saan area po, lagi nyo i-check ang Word of God. Lord, nasa salita mo ba ito? Lord, connectable ba ito sa salita mo? Ayan, parang ganun. Baka marami po pwede tayong ihalimbawa po dito. Pero lagi po natin babalikan ang salita ng Diyos. Kung ito po ba ay pleasing, holy, and acceptable to the Lord. Worshipping people are changed people. It is reflected in their walk, their talk, and their personality. Ayun po yung paglakad sa pananampalataya sa araw-araw, sa pananalita po nila, at yung kanilang personality. Ayun po. When we give ourselves to God, we live not as self-centered, but as Christ-centered. Hindi na po tayo, hindi na po yung sarili natin, kundi Christ-centered na tayo. Yung wangis ng Panginoong Jesucristo na po ang ating pinupursue. The world seeks to pressure our mind from without, but one who has given themselves wholeheartedly to God allows God's Spirit to release His power from within. Kaya po, ang presensya ng Panginoon at kapangyarihan po ng Panginoon, yung mundo kasi, yung world, ayan, yan po yung pwedeng magbigay sa'yo ng mga depression moment, anxiety yung world. Kaya dapat po tayo makinig at tumanaw po sa word, hindi po sa world. Ang primary goal po ng worship is transformation. Matransform po tayo, lumakad po tayo sa ating buhay na naaayos po ang lahat ng area ng ating buhay. Lahat ng aspeto, maging ang ating karakter, ang ating puso, ang ating pananalita, how we live, lahat po yung transformation. Pag sinabi natin transformation, it speaks Christ-likeness. Yung wangis po ng Panginoon ang makikita po sa atin. The only way transformation can appear is to give ourselves totally to God so that mind of power of Jesus Christ can dwell in us. Ibigay po natin ang buong buo natin sa Panginoon. Doon po natin makikita that the way we live, nagsisimula po ang transformation. And when that happens, every moment, every activity of life, we are like Jesus. Magiging katulad po tayo ng ating Panginoong Jesus. The way we decide, ano man yung ating pamumuhay, magiging katulad. Kasi yun naman talaga yung pattern natin, si Jesus. Sa life na ito, ang tanging pattern natin na sinusundan ay ang Panginoong Jesus. Siya lamang po, wala na pong iba na pinapattern po natin. Kung namumuhay si Lord, sa panahon natin, gagawin ko ba ang mga bagay na ito? Yun po yung question natin. Kung si Lord kaya yung namuhay sa panahon po natin, tapos may pinapagawa ang Diyos sa iyo, na maaring baluktot or hindi konektado sa salita niya, maaring sa iyong emosyon lang, kagustuhan, ito rin ba ang gagawin ng Panginoon? Yun yung mga self-reflection or question na pwede po natin tanungin sa ating mga sarili. Lord, ganito rin ba ang i-response mo kapag ako ay naka-receive ng mga pangungutya, galit sa kahit anong area? Ganito pa rin ba mag-response? Si Lord mananalangin. Mananalangin man po si Lord. Kaya minsan itatanong natin, Lord, gagawin mo ba ang mga bagay nito na nais mong gawin ko yun? Lagi natin titignan lagi, ang pattern lagi natin ay ang Panginoon. Kaya po, mga kapatid, we will not conform po sa pattern ng mundo. Kung ano yung nangyayari sa mundo, ito, mag-ano rin tayo.
ganito rin ginagawa kasi ng mundo. Gagawin na rin natin. Hindi po. Lagi po natin check yung salita ng Diyos. Yung po lagi yung ating basihan, yung salita ng Panginoon. Hindi po, ito kasi sinabi ng mundo, dapat dito na ako. Dapat ganito na ako. Hindi na ako magbabago. Pero ang salita ng Diyos, it transforms every one of us. It change and renew every one of us. Kahit gaano po tayo kadumi, kamakasalanan, yung mga desisyon natin at mga baluktot, kaya po yung linisin ng krus ng Kalbaryo na pinako ang Panginoon. Wala pong ibang, hindi ang ating Panginoon Jesus. In conclusion po, ready na po ba kayong ibigay ang buong sarili ninyo sa Panginoon? Are you ready to commit your all to Jesus? Ready na po ba kayo? Kasi kapag kinumit nyo na, pwede po kayong sumagot sa inyong mga sarili. Kapag kinumit nyo na, hindi na po kayo ang magkocontrol sa sarili ninyo. Ang magkocontrol na po, ang tanging magkocontrol na lang po sa inyo ay ang Panginoon. Ang magde-decide, Lord, hindi ko alam, ganito, tulungan mo ako. Maaaring kalooban mo ito, konektado ito sa salita mo. Pero Lord, ang hirap naman. Hindi ko to kaya. Hindi po talaga natin kaya ang mga bagay-bagay. Tanging si Lord lang po ang makakaya po nito. Bibigyan po tayo ng kapangyarihan sa mga area po na ito. Sabi po ni James Martin, worship is the free offering of ourselves to God, ever renewed because ever imperfect. It expresses the consciousness that we are His by right, yet we have not duly passed into His Son. Anything less than total commitment is not acceptable to God. Partial commitment, partial obedience is not really ang total obedience po. Hindi po yung obedience. Nag-obey ka sa Lord. Lord, ito lang muna. Mag-obey muna ako dito sa media, sa tech. Saka na muna yung parang ano. Pero sabi ng Lord, gusto niya nang kaya nakikita na ang need. Kaya mo nang gawin ang mga bagay na yun. Lord, dito muna. Dito muna ako sa area na ito. Partial obedience po yan. Hindi po yan total obedience. Sabi ng Lord, ibigay mo ang lahat sa Panginoon. Total obedience. Gusto ng Lord, total. Diba si Saul? Partial lang sumunod siya. Sumunod siya sa instruction. Pero partial lang ginawa niya. Sabihin natin 80% nagawa niya, pero yung 20% hindi niya. Partial pa rin po yun. Sabihin natin nagawa niya ang 95%, yung 5% hindi niya binigay, partial pa rin po yun. 99%, partial pa rin po yun. Kaya po gusto ng Panginoon yung buong tayo, 100% buong tayo ibigay natin sa Panginoon as we walk with the Lord. So yun po, ang gaya po ng sinabi ko po, ang principle po natin, our place in the body of Christ give us status with God. And last po, yun po yung nabanggit ko, anything less than total commitment is unacceptable sa Panginoon. So, ang prayer po natin na talagang ibigay po natin ang ating buong buo sa Panginoon. Ibigay po natin ang ating buong buhay sa Panginoon. Ang simula po ng worship ay nagsisimula po sa Lunes. How you react, how you respond, kahit sa pamilya, sa trabaho, kung paano ka mag-respond, nagre-reflect po yung worship mo sa Panginoon. Kasi kung magre-respond ka na magagayat ka, magre-reflect yan. Kaya dapat mag-respond ka, na Lord, hindi ko naman kaya mga bagay ito, manalangin ka sa Panginoon. Natulungan ka niya sa mga bagay ko na ito. Lord, ang hirap naman ito. Ang hirap naman, hindi ko naunawaan. Hirap na ako, pagod na ako. Lord, kunin mo na ako. Parang minsan, ganun po yung mga nababanggit ang iba po sa atin. Kunin mo na ako, papagod na ako, Lord. Tapos naman ang mga anak ko, may mga trabaho naman sila. Okay naman sila, pwede naman akong kunin, Lord. Huwag mo na akong kahirapan. Baka ganun po yung prayer ninyo. Ang inyong buhay po ay hain sa Panginoon. Kaya dapat, ang inyong buhay ay ibibigay niyo sa Panginoon. As a living, habang buhay po kayo, living sacrifice po yan sa Panginoon. Kaya po kayo po ay patuloy na sumunod. Patuloy po na lumakad po sa pananampalataya at sa worship niyo po sa Panginoon. Sige po, manalangin po tayo. Maraming salamat po, O Diyos, sa umagang ito, sa salita mo. Lord, ino-offer po namin ang ating pangangatawan, ino-offer po namin ang aming sarili sa iyo, Panginoon, ng buong buo. Salamat po, O Diyos, dahil tinutulungan mo kami, Panginoon, na maging maayos, Panginoon, ang aming buhay, maging maayos, Panginoon, yung aming sarili, Panginoon, yung aming pananalita, Panginoon, yung pag-response namin, Panginoon, sa hindi kaaya-aya.
sa mga panit, Panginoon, na binato sa amin. Lord, everything of it, I worship sa iyo, Panginoon. Kaya Lord, salamat po dahil tinutulungan mo kami, Panginoon, sa mga area na ito. Salamat po, O Diyos, dahil mga bagay na ito, hindi naman talaga namin kaya, Panginoon. Salamat po dahil tinutulungan niyo po kami na magtagumpay, Panginoon, sa aming paglakad sa pananampalataya ito. Salamat po, O Diyos, dahil nariyan ka, Panginoon. Lord, gaya ng salita mo, Panginoon, i-offer namin patuloy, Panginoon, ang aming sarili, ang aming buhay, Panginoon. Maging maayos kami, Panginoon, sa aming pananalita. Maging maayos kami, Panginoon, sa mga susunod na linggo. Maging maayos ang aming pananamit, Panginoon. Ang aming presentation sa iyo, Panginoon. Ang aming, the way we dress, Panginoon, is also an act of worship, Panginoon. The way we speak, Lord God, the way we respond, Panginoon, lahat, Panginoon, kahit, Panginoon, yung pamumuhay namin, Panginoon, from Mondays to Fridays, Panginoon, Lord, pakaingatan niyo po kami dahil doon nagsisimula ang papuri namin sa iyo, Panginoon. Lord, mahirap po ang buhay na ito, mahirap po ang pananampalataya na ito, kaya Lord, tulungan niyo po kami, Panginoon. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na magtagumpay kami, na maging presentable kami, na maging pleasing kami, Panginoon. Na mamuhay kami, Panginoon, na may kabanalan sa buhay na ito, Panginoon. Lord, salamat uli sa salita mo, Panginoon. Patuloy mo kaming pinapaalalahanan, Panginoon, not to conform to the pattern of this world, Panginoon. Hindi sasabihin yung, hindi namin susundin yung mga sasabihin ng ibang tao because of pressure, Panginoon. Hindi, Lord, kundi ang salita mo, Panginoon. Maaaring may pressure din ang salita mo, Panginoon. At may katotohanan talaga, Lord. Yung salita mo, doon kami lagi mag-base, Panginoon, ng aming mga decision making sa buhay, Panginoon. Lord, magkakaiba kami ng disenyo ng buhay. Magkakaiba ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung paano mo ikinuwento, Panginoon, ang aming buhay, Panginoon, gagawing kwento sa isang libro, Panginoon. Kaya, Lord, ang aming panalangin, O Diyos, na Lord, gawin mo, Panginoon, pleasing ang aming kwento, Panginoon. Gawin mo, Panginoon, na acceptable, Panginoon, sa inyo dahil sa biyaya at kapag mo, Panginoon, ang aming buhay. As we walk, Panginoon, sa mga natitirang buhay namin, sa pananampalataya namin sa iyo, Panginoon, Lord, as we grow, Panginoon, tumatanda kami, Panginoon, samahan niyo po kami patuloy, Panginoon, manahan, Panginoon, at managana ang biyaya mo at kapangyarihan mo sa amin. Lord, may share din namin, Panginoon, yung kaligtasan, Panginoon, sa iba. Not just we focus in reach, Panginoon, but we also focus, Panginoon, outreach, Panginoon, sa labas namin, Panginoon. Tulungan niyo kami, Panginoon, na maihayag, Panginoon, ang salita mo, Panginoon, sa kahit saan, Panginoon. Tulungan niyo rin po kami, Panginoon, na as we evangelize, Lord, we disciple them, Panginoon, na maturuan sila, Panginoon. Mahirap po ang mga bagay na ito dahil it takes time, it takes priority na naman, Panginoon. Kaya Lord, help us, O God. Help us, Panginoon, sa lahat ng area na ito, Panginoon. Na mamuhay po kami na pleasing, holy, at merong living sacrifice, Panginoon, sa inyo. Salamat po, Diyos. Purihin ka, Panginoon, sa umaga ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Po tayo manalangin at sa aming pamimigay. Lord God, salamat. You are good all the time, Panginoon. Kahanga ang iyong mga gawa, O Diyos. Kaya Lord God, piliin ka, Panginoon, sa aming mga buhay. O Diyos, kailangan po po sa mga oras ng Panginoon. Lord God, ang aming pagbibigay. Nawa ang aming mga puso at aming mga isip, Panginoon, ay magkaroon, Panginoon, ng kagalakan, O Diyos, na magbigay, Panginoon. Lord God, sa mga words, mga kapatiran ko, Panginoon. Lord, wala pong mga trabaho, Panginoon. Kagaya namin, Panginoon Diyos. Lord, ikaw po, Panginoon, ang laging nagsusustain sa amin. Wala nga kaming trabaho, Panginoon Diyos, pero Lord God, hindi po kami nagkulang. Dahil Lord God, napakabuti mo sa amin.
Lord God, iniisip pa lang namin ang aming mga kakulangan. Bigla na lang, O Diyos, na Ikaw ay Lord, nagpapala sa amin. Kaya Panginoon, walahin ko po Panginoon, yung mga kapatiran namin Panginoon, na Lord, na ginagawa kami ang araw ng linggo ng pagtatrabaho, O Diyos. Lord God, nawa, ma-realize nila Panginoon, ma-acknowledge nila Panginoon, ang kabutihan mo Panginoon, mula Lunes hanggang Sabado, Panginoon Diyos. Na Lord, isang araw lang Panginoon para sa inyo. Kaya, Lord God, hindi man kami makapagbigay, Panginoon. Lord, hindi man makapagbigay. Malaking bagay, Panginoon, yung pananalangin, Panginoon Diyos. Lord God, sa aming mga pastors, Panginoon, sa aming mga missionaries, Panginoon, na yung ginagamit upang magpalaganap ng mga salita. Lord God, pagpalain mo po sila. At Lord God, kami, Panginoon, na may Lord, capacity to give, Panginoon. Lord God, nawa, Panginoon, hindi po namin ito panghihinayaan, Panginoon Diyos. Dahil sabi mo sa mga salita, Panginoon, ibabalik mo ito siksik-tibig at umaapaw. Kaya, Lord God, salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Patuloy kang pumilos, Panginoon, sa aming mga kapatiran. Nakakalungkot po isipin, Panginoon, na ang dami pong hindi umaaten pag-Sunday, Panginoon. Dahil Lord God, sobrang pagsihan, inuuna yung Lord, yung worry, mag-worry Panginoon sa kinabukasan. Sabi mo sa ibang salita, Panginoon, na hayaan mo ang bukas na siya ang mag-worry, Panginoon. Dahil Lord, kahit hindi kami kumikilos ka, Panginoon Diyos. Kaya salamat po, Panginoon, sa iyong mga salita na aming pinangahawakan. Lord God, salamat po sa Lord, sa patuloy na pagbigay mo sa amin ng kalakasan. Lord God, salamat po sa lahat, Panginoon, na inyong pinagkaloob sa amin. Dahil, Lord God, lahat ng ito, Panginoon, ay galing sa inyo lang. Kaya, Lord God, salamat po sa araw na ito. Panginoon, patuloy kang kumilos, Panginoon sa amin, maging, Lord God, sa mga kapatiran namin, Lord God, na baka mayroon silang mga pinagdaanan, Panginoon Diyos. Lord God, kumilos at mahusap sa kanila, Panginoon. Thank you, Lord God, in Jesus' name. Amen. Amen. Ang ganda po ng preaching ngayong umaga sa mga worship. Ang pagpupuri sa Panginoon na hindi lamang pag-awit. Ano po? Hindi lamang po tayo kakanta, kundi buong area ng buhay natin is an act of worship. Kaya wag nating sabihin na, ay, hindi naman ako marunong umawit, kaya hindi ako marunong mag-worship. The way na kung paano natin i-handle ang ating sarili sa Panginoon is an act of worship. Kaya, purihin po ang Panginoon. At sa susunod na linggo, isa na naman po, ang ganda ng boses ko. Parang gusto kong kumanta to. Ay, ano na po? Sunday school na. Ayan. So sa Sunday po ay, ano topic natin sa Sunday? Sing in growth. Ayan. So meron po tayong speaker sa Sunday. Napakaganda po ng speaker sa Sunday. Kaya abangan nyo po yan. Huwag po kayong mawawala. Pag nawala po kayo, you will miss the Sunday ng preaching. Kaya po, purihin ng Diyos. May any announcement po? Ay, opo. Baka pwede nating ang dami na po kasing laman. Masyado na pong mabigat. At hindi kayang buhatin ng aking mga Wow! Kayo po ba nai-encourage na? Hindi pa, no? Kasi
wala pang laman. Ayan. So, start na po tayo. Hopefully po, sa Sunday ay hindi lang siya kumakalinsin. Kumakalinsin. Yun. Kundi meron tayo nakikita iba't ibang kulay. May blue, may yellow, may violet, may red, may pink. Sana, ang gusto ko kasi makita dito, blue at saka yellow. Sino kayang mag-blue at yellow dito? So, umpisahan na po natin, no, para po makapag-ipon na tayo kasi tapos na po ang buwan ng June. Matatapos na naman ang July. August na po ang kasunod. Kailangan meron na po tayong naipon. Ayan. So, lahat po ay makasama, maka-join sa ating upcoming family camp. Mabilis na po yan. Kaya sana po ay mapunan po natin yung ating mga alkansya para meron po tayong ipon. Sige po, tayong lahat ay tumayo. Tayo po'y manalangin. Aming Panginoon, salamat po sa patuloy na pagpapala, patuloy na kagalakan, patuloy na kalakasan na ipinagkakaloob po sa amin. Katulad ng aming narinig, Panginoon, Lord, hindi lamang po pag-awit ang nais namin i-utter sa iyo, Diyos, kundi ang buong buhay namin, Panginoon, ay pagpupuri namin sa iyo. Ang aming katawan, ang aming mga bulsa, ang aming kaisipan, ang aming mga puso, Panginoon. Kaya po, Diyos, hayaan mo po sa patuloy na pagsasaliksik namin sa iyo, makita po namin na ang aming mga sarili, o Diyos, ay ganap na nagbibigay ng papuri sa iyo, o Diyos. Nagbibigay ng lahat ng buhay namin, iniaalay namin sa iyo, Panginoon. Kaya, o Diyos, sa bawat pagpunta namin, Panginoon, sa iglesyang ito, hayaan mo po na ang aming mga sarili, Panginoon, ay talagang maibigay namin sa iyo ng merong papuri, ng merong pasasalamat, Panginoon. Handa ang aming mga puso. Magnagagalak ang aming mga puso, Panginoon, sa tuwing kami ay pupunta sa iyong bahay, iglesia. Dahil alam po namin, Panginoon, kapayapaan ang dulot nito. Kagalakan ang niyahatid sa amin. Kagalingan ang naihahatid, Panginoon. Kaya, O Diyos, hayaan mo po na sa bawat pakikinig namin ng iyong mga salita, ang dalangin po namin, patuloy mo kaming palaguin. Patuloy mo kami, Panginoon, na i-rooted, Panginoon, sa iyong mga salita. Palilimin, Panginoon, sa iyong mga salita. Purihin ka, aming Panginoon. Lord, sa amin pong pansamantalang pag-iwahiwalay, hayaan mo po ang iyong Espiritu, Panginoon, ang makasama namin. Sa buong linggo, ikaw po ang mapapurihan namin. Ikaw po ang magalak, Panginoon. Ingatan mo ang bawat isa, ilayo mo sa anumang uri ng kapahamakan, anumang uri ng karamdaman, Panginoon. Lord, hayaan mo po na galak, kalakasan ang patuloy namin maranasan na nagmumula sa iyo, Panginoon. At ikaw po, Panginoon, ang mapapurihan sa aming buhay, sa aming pamilya, sa aming community, Panginoon, sa aming eskwelahan, sa aming pinagtatrabahuhan, Panginoon. Purihin ka, aming Diyos. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Baka po may gusto nang maglagay, pwede naman na po. Ulugan. Post na lang po. Ganun. Sobrang sakain. Yep! Photographer! Sige po. Nanay, mga nanay. Picture daw, mga nanay. Mga nanay. Ay, mga nanay daw. Mga nanay, mga nanay. Ako!
May